Ayan, at nagluto si Tita Wena ng napakasarap na seafoods cocido. Ayan, at kung paano nga ba lutuin yan, halika na, samahan nyo si Tita Wena na i-prepare ang mga ingredients at tayo ay magluto na ng napakasarap na seafoods cocido. Yes, halika na at mag-prepare na tayo. Let's cook! Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Tita Wena and today ay samahan nyo ako at tayo ay magluluto ng kusidong seafoods, crabs and shrimps sa dahon ng sili. And yes, pakikita ko sa inyo ang ating mga gagamitin sa ating pagluluto ng kusido crabs and shrimps na napakasarap. Guys, alam nyo ba itong luto na to? Sabaw pa lang, olala ka na. At talagang tatanggalin niya ng inyong mga stress at pagod. Yes. Tama ang narinig mo. Sobrang sarap nito, guys. At ayun nga, guys. Dito ay may freshly harvest tayo na dahon ng sili. Ayun. O, diba? Sarap. At yung crabs natin, inilagay muna natin sa freezer para mamatay. Ayan. Ayan, guys. At saka mga hipon. Ayan. So, ayan mga guys, yung ating crabs. Ayan. At ang ating hipon. Ayan. So, fresh na fresh yan. Yan ay lumulundag-lundag pa kanina. Pero ipinreserve ko sila for 30 minutes para sila ay mamatay. And yes guys, yun yung pamamaraan. Ang taba-taba ng ating hipon guys. At ang ating crabs ay babae. Yes. Ayan. So, sobrang taba ng ating crabs. Babae yan guys. Punong-puno ng taba. Ayan. So, ang ating mga gagamitin nga, meron tayo ditong freshly harvested na dahon ng sili. Ayan. At isasama natin yung mga bunga na yan na maliliit. Ito ay ang tawag sa amin ay pasiti. Ayan. Napakasarap niyan guys. Yung every scoop mo sa mouth mo ay kasama yung maliliit na sili na yan. Oh lala. Yes. Ayan. So, hihimayin natin yan at sa atin ng pagluluto ng shrimp and crabs cocido. Ang ating mga kailangan ay kamatis, ayan, luya, bawang, at sibuyas. Ayan. So halika na at gawin na natin yung mga ingredients na yan at himayin na rin natin ito para tayo ay makapagsimula ng magluto. Ayan mga guys, halika na at tayo ay magsimula na maghimay ng ating dahon ng sili. At sa paghihimay nga natin ng dahon ng sili guys, yung mga malalambot na ganito ay isama natin. Ayan, yung mga stem na maliliit. Ayan, kasi mataas po ang phosphorus niyan na naiko-contribute natin sa ating body circulations. Ayan, so, continuous lang natin yan na himayin. Ayan mga best, matatapos na tayo maghimay ng ating dahon ng sili at kasama nga yung ating maliliit na sili. Ayan, I always love to eat when it is spicy. Yung every bites ko, every stick ko ng soup, ay meron akong nalalasahan na a little bit spicy. And every scoop ko sa mouth ng rice with soup, ay mayroong a little bit spicy. Wow! So delicious. 'Di ba? Napaka-fulfilling. Ayan guys. So tapos na. Ayan na yung ating nahimay. Diyan. Ayan. So halika na at pumunta naman tayo sa ating ingredients. Best, halika na at gawin na natin yung ating ingredients. Ayan. At una nating hiwain ang ating binalatan na ginger. Ayan. Litan lang natin yung hiwa para mas ma-extract yung lasa.
Ayan. So, ganyan lang yung pagkahiwa natin ng ginger, guys. Pero kung gusto nyo mas nipisan pa, mas maganda. At yun nga palang bawang natin ay pinitpit ko. Ayan. At tanggalan lang natin ang balat. Tanggalan natin ang balat bago natin i-mince. Alam nyo guys, bakit ginagawa ko to? Mas mabilis na na-extract yung juice ng garlic. And then, mas madali nating nakukuha yung lasa. Hindi kailangang masyadong matagal ang paggisa. Dahil masyadong matagal ang paggisa, wasted time. And then, wasted gasol. Ang mahal na ng gasol ngayon guys. Kaya gumagawa ako ng mga pamamaraan na mas mapapadali at mas maganda ang resulta. So, ayan. Ganyan lang din yung bawang natin. And then, ang ating sibuyas naman, yan. Ganyan lang. And then, ang ating kamatis, guys, hiwain lang natin ng ganyan. Medyo dull na yung aking kutsilyo. Hindi na ganun ka talim. Kailangan ko ng hasain. And then, ayan. Ayan. So, prepare na natin yung ating mga ingredients. Ang ating kamatis, sibuyas, bawang, at luya. At syempre, ang ating main ay nalinis na rin natin. Ayan. Halika na at tayo ay magigisa na. At syempre, ang ating dahon ng sili ay ready to gisa na rin. Halika na, tayo ay mag-start na. Sa ating pagsisimula, sa isang mainit na frying pan na mayroong oil, ilagay ang luya. Pag lumabas na yung aroma ng luya, guys, pwede na natin isunod yung ating garlic. Ayan. Kunti lang yung oil guys, no? Para hindi masyadong oily yung ating kusido. Hindi rin maganda, hindi healthy pag masyadong oily. Ayan, at pwede na nga rin natin ilagay yung ating onion. Ayan guys, hayaan natin na mag-blend yung every aroma ng mga ingredients na ating ginigisa bago natin ilagay yung ating kamatis. And now, lumabas na yung aroma ng mga ingredients natin. Sobrang bango. Wow. Ilagay na natin ang ating chopped na kamatis. Ayan. Hinaan natin ng kunti ang apoy kung napakalakas para hindi masunog ang ating ingredients. Iwan lang natin ng kunting minuto dyan sa frying pan at nang continuous pa rin lumabas ang aroma. Tayo ay mayroong Knorr shrimp cubes. Ayan, lalagay na natin ngayon. Ito ay pampadagdag lasa, pampadagdag sarap. Lagay na natin dyan. Tcharan! And then now, pwede na natin ilagay yung ating crabs and shrimps. Haluin lang muna bago isunod yung iba pang mga ingredients. Alam nyo guys, sobrang taba ng ating crabs. Look at that. Taba. Ayan, sobrang taba guys. Tingnan mo ang aligi. Look at that. Wow. Ang taba, no? Ayan.
And now, isusunod ko na ang ating salted black beans. Ayan. Any brand po. Kung meron kayong any brand, pwede. Ito po ay pampasarap. Mayroon din po nito nabibili, yung kinikilo-kilo na nasa palengke. Pero hindi po siya masyadong masarap. And then yun, mayroong aftertaste. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. So, I always trust Silver Swan. Since before na natutunan kong lutuin ang seafoods cocido. Nga po nating ilagay ang ating salted black beans, ay maglagay na tayo ng durog na paminta. Kayo na lang po ang mag-adjust ng durog na paminta nyo. And then, maglalagay na rin tayo ng aking partner sa kusina na ginisa mix from Ajinomoto. Ayan. So, ginisa mix, bikini man. I trust you and I loyal to you. Ayan. Ayan mga best, bago natin haluin ang mga ingredients, ilagay na rin natin ang ating sugar. This is just to balance the taste. Pero mayroong bite ng sweetness, mas masarap po. Ayan, at haluin na nga natin. Ilagay na ulit natin sa medium heat. Ayan. And guys, continuous lang tayo sa pagigisa at now ay sasabaw na tayo. Ayan guys, maglagay na tayo ng water para sa sabaw. Ayan, at naglaad nga po ako ng 500 ml of water para sa sabaw. Mas gusto ko po na maraming sabaw niyan dahil masarap po yung sabaw niyan. Yes. At yung mga ingredients na ating inilagay, yan po ang magkukumpleto ng sarap ng sabaw. Para every sip mo ng sabaw, talagang may fulfillment. Makakalimutan mo yung mga kapitbahay mong chismosa. Ayan. Kung ano man ang mga stress mo sa buhay, I will surely, guys, it will fly away. Yes. At talagang mag-i-enjoy ka dyan. So, ayan. Hintayin lang po natin na mag-boil dyan. And then, pwede na natin ilagay yung ating dahon ng sili. At para nga mabilis mag-boil, ay ating pong takpan at nang save time and save gasol. Yes, mahal na po ang gasol ngayon, no? It's almost 1,000 na yung isang tangke. Kaya, dapat ay gumawa tayo ng pamamaraan para mapabilis ang ating pagluluto. And, tcharan! Ayan, kulong-kulo na, guys. Wow! Ayan na ang ating crabs. At ang ating mga hipon. Ayan. So, now it's time na ilagay na natin ang ating dahon ng sili. Look at that. Ooh. Ayan. Ayan. Ayan, wag nating i-overcook yung dahon ng sili, guys, ha. Hindi maganda. Mawawala yung phosphorus na dapat may contribute natin sa ating body. And now, that is ready to off the fire. Yaran! Ayan. So, magpi-plating na po tayo. Pero bago tayo mag-plating, halika at tayo ay magtitikim.
Wow! Sobrang sarap nito guys, promise. Mmm! Sarap! Wow! And then, jaran! Now it's time to plating. Wow! Look at that. Delicious! Wow! Sarap! Wow! And ang ating dahon ng sili, so rich! Oh, this is so delicious. Wow! Ayan, at luto na nga tayo ng bago namang napakasarap na putahe. Ito ang seafoods cocido ni Tita Wena, crabs and shrimp seafoods. At ang shrimp natin and crabs, so fresh. Talaga namang matamis-tamis. Ayan, at mag-i-enjoy talaga tayo sa ating pagkain. Kaya naman, salamat na muli guys sa inyong panunood. And this is Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe and leave a little bit longer comment for our revenue. Please share the video and I will do the same. I love you all guys. God bless. I love you all.